San Fernando naghahanda na sa tag-ulan. Bago pa man bumuhos ang mga malalakas na ulan, siniyasat na ni Mayor Edsa kasama ng mga city officials ang mga sapa at daluyan ng tubig sa lungsod upang masiguro na ligtas ang lahat ng Fernandino mula sa pangamba ng pagbaha. Pagkatapos tingnan ang mga pangunahing daluyan gaya ng Tail Dike, Tinajero Bridge, Del Pilar and San Felipe Creek at Sagip Ilog San Jose portion, isang pagpupulong ang ginawa sa Heroes Hall upang talakayin ang mga paghahandang ginagawa ng City Hall. Magtatayo tayo ng River Management Council. At sinisugurado natin year-round, merong boat patrol, river patrol, meron tayong 2 back-on barge. Sa isang panayam ay sinabi ni City Engineer Efren De Leon na ngayong taon handa na ang San Fernando sa mga darating na bagyo. Mga kawal ng kalikasan itatalaga sa lungsod. Itatalaga ni Mayor Edsa ang mga mamamayan mula sa mga pamunuang barangay at pribadong sektor bilang kawal ng kalikasan upang makatuwang ng City Hall sa pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan. Kaugnay nito, isang symposium ang ginanap sa Heroes Hall upang bigyan ng kaalaman ang mga magigiting na voluntaryo. May pangarap tayo at may panaginip na ang syudad natin ay isang magiging maganda kaaya-aya in terms of kalikasan. So, dahil ang isang progresong lugar ay maganda ang environment, maganda ang kalikasan. So, dapat isa sa pinakamagandang programa natin ay ang environment. Pagkatapos ng pagsasanay, bibigyan ng karapatan ng City Hall ang mga kawal ng kalikasan na magpatupad ng mga batas gaya ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. LEDAC Conference isinagawa ng lungsod. Kamakailan lang ay pinulong ni Mayor Edsa ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang pag-aralan ang legislative agenda ng lungsod at siguraduhin na ang lahat ng programa ay nakatuon sa pangkalahatang kaunlaran ng San Fernando. Sa pulong na ginanap noong June 4 to 7 sa Hotel Patio Pacifico sa Boracay, tinalakay ni Mayor Edsa ang mga programa ng kanyang administrasyon sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod na pinamumunuan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin. Si Mayor Edsa ay ang LEDAC chairperson. Ang komperensya ay isang kasangkapan upang tumibay palalo ang relasyon ng legislative at executive departments ng lungsod na siyang susi upang maipatupad ang mga makabuluhang programa para sa mga Fernandino. Dahil sa LEDAC, halos 200 resolusyon at 23 ordinansa ang nabuo at naipatupad sa taong 2013. Ngayong taon ay pinag-aaralang ipasa ang mga batas gaya ng ordinansang magpapatibay ng public-private partnership sa lungsod, safety trainings ng mga barangay tanod, paggamit ng speed gun sa kahabaan ng MacArthur Highway, e-scholar program, citywide waterways cleanup month, rehabilitasyon ng 2 palengke, pagmomonitor ng mga internet service providers, barangay revenue code at iba pa. Araw ng Kalayaan ginunita sa San Fernando. Sa kabila ng masungit na panahon, hindi nagpapigil ang libu-libong Fernandino sa paggunita sa ika-116 na taong anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Halos umabot sa 5,000 ang dumalo sa pagdiriwang na ginanap sa Heroes Hall. Kasama ng mga City Hall officials, pinamunuan ni Mayor Edsa ang simpleng programa na inumpisahan sa pamamagitan ng pagbibigay-pugay sa watawat bilang simbolo ng pagmamahal sa bayan. Para kay Mayor Edsa, ang tunay na kalayaan ay makakamit sa pamamagitan ng maayos na pamamahala at pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan na tutugon sa problema ng kahirapan sa bansa. Mamunang dili ing lalabanan tamo ing kakaluluan danop ampo ing kamangmangan. So maging malaya ing metong tao nung magkasakit siya kaya na daranupya at megaral. Nyapin ngeni kaya panahon tamo, mamunang diling lalabanan tamo ing katiwalian. Anong ka rin, dapat ing maya pa mamang gobyerno yung Miral Keti
na impamang gobyerno keti bubuhan ng gobyerno ang po pareng kekatamong kayabe keng pribadong sektor ang po pa ing memalen. Bumilib din ang guest speaker ng programa na si Attorney Alex Lacson, isang pilantropo at manunulat dahil sa ipinamalas na pagmamahal sa bayan ng mga Fernandino. Si Attorney Lacson ay kilala sa kanyang aklat na 12 Little Things Every Filipino Can Do to Help Our Country. And I'm really glad that the city government is pursuing the good governance system and values-oriented administration. Dahil we need those values as our foundation. Kung wala pong mga values na yon, mahina po maging pundasyon ng ating kinabukasan. And I'm happy to be here. Mga out-of-school youth suportado ng City Hall. Pinulong ng City Social and Welfare Development Office ang mga out-of-school youth nitong nagdaang linggo upang sila ay bigyan ng kaalaman tungkol sa mga programa at proyekto na maaari nilang mapakinabangan. Alinsunod ito sa hangarin ni Mayor Edsa na bigyan ng magandang kinabukasan ng lahat ng mga Fernandino. Dapat mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral, proper skills, at kung wala silang trabaho ay may mga programa tayo na karampatan na mabibigyan natin sila dahil tayong lahat tayo umaasa sa lakas ng kabataan. We believe that our biggest kayamanan o asset ay ang mga Fernandino. Maraming programa ang nakahanda para sa mga OSY. Sa katunayan, mula livelihood seminars, pagpapahiram ng puhunan sa mga nakapagtapos at pag-alalay sa aktwal na negosyo ay ginagawa ng City Hall. Maliban pa ito sa pagbibigay ng scholarship grants sa mga nagnanais na makatapos ng pag-aaral. Mayor, salamat po sa binigay niyo pong opportunity po sa amin. Dahil kung wala po itong opportunity na to, marami pong mga bata na patuloy pa rin pong naglalakad po sa isang madilim na landas. Sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Fernandino sa siyudad San Fernando, naging natural na ang masinsinang paghihiwalay ng mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Bilang Environment Month ngayong buwan ng Hunyo, patuloy ang mga inilinyang aktibidades ng lokal na pamahalaan ng San Fernando sa pamumuno ni Mayor Edwin D. Santiago, katuwang ang City Environment and Natural Resources Office. At sa Barangay Maimpis ng syudad sa pangunguna ng punong barangay na si Honorable Romeo Dizon, dito ay striktong ipinatutupad ang proper waste segregation. Si Ginang Leonila Hernandez ay isa lamang sa karamihang residente na tumutupad sa naturang regulasyon. Nakahiwalay yung mga lata-lata, siyempre nakakatipid kami. Hinihiwalay na namin yun sa bahay pa lang. Kasi hindi kukunin ang basura namin kung hindi nakahiwalay. Hindi nila kukunin. Kami ang mabubulok doon. Kami ang mahihirapan. Sa pangalawang punta nila, hindi pa rin nakasegregate. Sigurado, ililista ka na. Papatawag ka na. Ang una, siyempre, medyo mahirap. Nahirapan ang barangay. Nahirapan kaming mga sa bahay. Kaya naman namigay si Mayor Edsa ng pedal-powered garbage collector na mas praktikal gamitin sa pagkokolekta ng mga basura kung ikukumpara sa garbage truck na nilalagyan pa ng gasolina. Sa tulong ng buong populasyon ng Barangay Maimpis ay mas napapadali ang pagsasaayos ng mga basura. Actually, sila, everyday sila. From Monday to Saturday, yung Sunday, rest day nila yun. From 6 a.m. to 5 p.m. ang trabaho nila. Talagang medyo mahirap.
Pero ako, inikayat ko yung aking mga kasamahan na nanunungkulan, yung mga barangay council, mga appointees natin. Number 1, dapat yung mga leaders natin merong commitment at saka political will. Kung wala yun, walang mangyayari sa mga pinapatupad nating mga batas at programa. Nung nakita ng mga kabarangay na beneficial yung programa, ayan, sumunod na sila. Ang mga nakolektong basura ng matyagang garbage collector ay bumabagsak naman sa Materials Recovery Facility o MRF. Dito rin dinadala ang mga nasinop na basura ni Leonila Hernandez. At sa kanyang pagsunod sa batas na ito, nagkaroon ng pakinabang at mabuting pagbabago sa kanyang pamilya at pati na rin sa barangay Maimpis. Malaking pakinabang. Unang-una, siyempre yung asin ko, nasisave ko na. Imbes na manggagaling sa sahod ng asawa ko o sa kita ko, manggagaling na doon sa mga lata-lata ko. Di ba sa basura may pera nga sa din. Doon namin nakita na may pera nga talaga sa basura. Saka noon, palagi siyang lubog dito sa may phase 2, dito sa may creek. Kasi maraming basura o maraming plastic-plastic na nababara dyan. Pero ngayon, maganda ng daloy. Kaya malaking naitulong. Unang-una sa kalinisan, nakikita nyo naman ang barangay namin, malinis. Natuto ang mga taga-barangay Maimpis. Simula noong ipinatupad ng barangay Maimpis ang proper waste segregation, mas nailayo ang mga residente sa sakit tulad ng dengue. Nabawasan na rin ang mga naiipong basura. Kasi dati napapabilang tayo sa mga sikat sa kaso ng dengue every year. Dati nagkakaroon tayo ng kasong 50 cases a year. Pero nung implement natin yung proper waste segregation, ang kaso natin ngayon sa dengue every year, nasa 3 to 5 cases na lang. Kasi dati, ang collection natin at pagtatapon ng basura sa transfer station natin ng city, twice a day. Pero nung implement natin yung proper waste segregation, ano na lang, twice a week na lang ang pagtatapon ngayon sa transfer station. Twice a week na lang ngayon, yung dating twice a day. That is nasa 700,000 yung gastos natin yearly sa basura. Ngayon around 300 plus na lang. Kabilib-bilib nga talaga ang barangay Maimpis dahil tulong-tulong at mismong mga barangay kagawad ang nagsasagawa ng mga responsibilidad na naaayon sa kanilang komite upang mas mapadali at mapabilis ang trabaho sa loob ng kanilang barangay. Hindi man naging madali ang lakad na ito, patuloy na nadadama ni Mayor Edsa ang malaking pagbabago at pag-asa sa pagsugpo ng problema sa basura. Mula nung pumunta yung MMDA sa atin, no? Yung mga officers ng MMDA, pati yung manager, nakita nga niya yung proseso ng ginagawa natin dito. Nanggaling dito yung Dagupan City, Benguet, Nueva Vizcaya, Clark, Balanga, Malabon. Tapos yung pinakauli ngayon, yung Cabuyao, Laguna. Ngayon, meron tayong parating ngayon. Yung Magalang naman, pupunta rito. Tapos next week, Apalit. Yung Sasmuan, galing na rito. Kasi dapat hindi lang Maimpis ang gumagawa ng ganyan, hindi lang siyudad ng San Fernando. Dapat buong Pilipinas at buong mundo. Saka si Mayor Edsa naman, suportado siya sa ginagawa natin. Ang gusto nga niya sa akin na i-share natin yung yung experience natin dito. Lalong-lalo na dun sa mga bagong kapitan ng ating syudad. So willing naman po kami pagtutulungan namin ni Mayor Edsa para matulungan natin yung mga kasama nating barangay. Ilan lamang sa pinagmamalaking parangal na natanggap ng Barangay Maimpis ay ang mga sumusunod. Search for Model Barangay on Ecological Solid Waste Management 2013 Best Barangay Captain Honorable Romeo Dizon. First place in Best Barangay Cluster 2. Model Materials Recovery Facility Cluster 2. Kaya naman naisin ni Barangay Captain Romeo Dizon
na magpatuloy ito at magsilbing mabuting ehemplo ang kanilang barangay sa buong San Fernando at buong Pilipinas. Adhikain ni Mayor Edwin D. Santiago sa kanyang administrasyon ang magtiyagang pagsunod ng bawat Fernandino sa lakad na ito upang mas maisaayos ang sistema ng pagtatapon ng basura.